Bago pa mag-break ang sesyon sa Kamara, isa sa naipasa sa ikatlo at huling pagbasa sa mababang kapulungan ang House Bill No. 4757 o ang Sustainable Cities and Communities Act. Ikinalugod naman ito ni Representative Zia Alonto Adjong na isa sa mga pangunahing may akda nito. Una sa balita, si Sofia Potenciano. Formal nang nanumpa si dating Philippine National Police Chief Benjamin. Lusot na sa Kamara ang House Bill No. 4757 o mas kilala bilang an act providing for the development of sustainable cities and communities in the country. Mandato ng panukalang batas na ito na magkaroon ng isang tuloy-tuloy na programa ng pabahay at urban land reform na siyang ipagkakaloob sa mga mamamayang kapuspalad o walang sariling desenteng tahanan. Layon din itong matiyak na magagamit ang mga urban space sa bansa para sa pabahay, kabuhayan, pagpapaunlad ng public transportation systems sa Pilipinas, maging ang mga green infrastructure at maplanong mabuti ang maidudulot na panganib ng climate change at sakuna rito. Bilang isa sa mga pangunahing may akda ng panukalang batas, ikinatuwa nila Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong ang pagkakapasa nito sa Kamara. Aniya, ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa paglikha ng isang inklusibo, matatag at balanseng pamayanan sa buong bansa. Dagdag pa ng kongresista na isa sa kanilang mga minimithi ay ang mga komunidad na umuunlad na may kasamang layunin. Progresong hindi nasusukat sa dami ng naipatayong infrastruktura, bagkus sa pamamagitan ng kalidad ng buhay na naibibigay nito sa bawat Pilipino. Sa pamamagitan aniya ng panukalang batas na ito, magiging sentro ng mga lungsod ang mga tao, kung saan pagkakaroon ng akses sa mga pangunahing pangangailangan ng tao ay hindi na isang pribilehiyo, bagkus isang karapatan. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Sofia Potenciano, Alauna sa Balita, Congress TV.